Nako, ito na. Kumakalat na ho ito. Ano ba kaya pinagmulan ito? Malalaki ka. Babae yung asawa ko eh. Buntis yung asawa ko. Kaya nga, attorney, dapat dapat Tama. So ayan, sabi nung aking informante na A1 na hindi mukha na talagang this time, lahat kayo na boboto ng yes dyan, wala nang tsansa. Blacklisted to the core. VP Sara, and you filed a perjury case against Madriaga. And tinatanong to ng mga pinklawan hindi ba kayo magkakaso ng perjury case against Trillanes? Well, meron na kaming recommendations sa kay VP Sara. And ito, To do so. ito, sabihin ko lang sa inyo na actually, si PRRD pa lang, gusto nang kasuhan tong si Senator Trillanes. Noon pa. And ako yung nautusan na buuin tong kasong to. It's just that Matagal na pala yan. bago kami mag-file last year, dinala siya sa Hague. So hindi natuloy. So, and of course, yung to bring him home was the priority. So, pinatulog na aside. namin yun. Set Pero aside ngayon na ginamit niya na naman yung same... Under oath. Same evidence. It's the same. So, meron kaming case build-up ngayon. Yes. Good morning. Happy Sunday sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na nga. Grabe ho pala. No? Kung totoo man yung lumalabas na video ito, ito ay patungkol sa ngayong kasalukuyan director na meron ho siyang kasagutan sa isang telepono. Kaya ang problema, kumakalat ho yung video na ito ngayon sa social media. Meron ho atang hindi magandang mga lengguwahe na maririnig kayo at nako, kayo na ho ang bahalang humusga kung tama ba ang mga pronouncement ng isang abogado. Actually, matagal na siguro ito, no? Pero, siyempre, sa kaalaman ng lahat, ano ba yung totoong pinagmulan nitong issue na ito? Meron bang mga taong nai-involve? Ano ang dahilan? Alamin natin. Kasi, para malaman ng tao kung sino ba ang may pagkakamali dito. Kilalanin nyo siya at sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin, huwag niyong kalimutan. At baka ikaw na ang isa na mas-shoutout natin. At yung issue na kung sino ang pipirma ngayon sa May 4 o bukas na mga congressman o kongresista o congresswoman, iba-blacklist na ho ng isang religious group. Yan ang abangan nyo. Mahirap kasi, yan. Kung kayo ay pipirma sa impeachment, binalaan na kayo. Nakikiusap na sa inyo noon. Kung magmamatapang kayo, sabi doon sa video, kahit kaanak-anakan nyo, kahit apu-apuhan nyo, hindi na kayo pagbibigyan ng isang religious group. Ano pa mga banat ngayon? Ito, yung pag-alis daw ni Bibi Sara, ito, binatikos ni Anta Clara. Pero yung amo mo, hindi mo kayang batikusin. Dahilan ng reklamo ni Man Scarpio dito sa mga dinimanda. Sa mga dinimanda niya. At ito pa matindi. Atty. Rowena Guanzon, kailangan malaman ng taong bayan yan. Pasok na natin to. Ano ba ang pinagmula ng kanilang mga usapin dito? Matindi ito eh. Matindi itong leakage audio. Ang lumabas dito na recording ito ng kausap ng mama. Attorney, wala akong sinabing masama doon sa'yo. Bakit mo binopos? Ano mo lumang balita yun? Bakit ano gusto mo gawin? Attorney, Ano gusto mo palabasin? Nagpapasikap ka? hindi attorney, Bakit mo pinost? Bakit mo pinost? attorney, si Jason no nagpo-post tungkol kay Yusek Dave. Wala akong pakialam kay Jason. Putang ina mo, ikaw ang kinakausap ko. Kaya nga, bakit mo ako mumurahin? Putang ina kang gago May sinabi ba ako masama doon? Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Hindi nga ang sanda na ngayon. Bakit mo ako kailangan anong
mo sa akin? Nako, ito na. Kumakalat na ho ito. Ano ba kaya pinagmulan ito? Kung lalaki ka, babae yung asawa ko eh. Buntis yung asawa ko. Kaya nga, attorney, dapat dapat Galit na galit si attorney dito. Oo, galit na galit nung panahon na ito. Ay, parang lumalabas dito, bakit may pinost? Ano daw yung ipinost? kinakausap mo ko na, wala akong sinabi sa iyong masama. Wala kang ginabing masama. Babae yung asawa ko. Buntis. Kaya nga, ano po ba ang kasalanan ko? O, sige, anong Tapos yung lumang balita, anong gusto mo palakasin? Attorney, politika eh. Politika, may sinabi ba ako masama doon? Putang ina mo ng politika. Ha? Hindi, Hindi. Masyado ka ano ba sinabi kong masama doon? May sinabi ba akong masama? Ang tanong ko kasi, bakit pinupost niyo yung mga balita? Ha? Eh, balita yun. Hindi lang naman eh. Hindi na balita yung gago. Pag balita, bago, gago. O, bakit ka nagagalit? Luma na pala yun. Putang ina mo. Putang ina mo. Ayun na. Yun ang problema. Parang meron atang nilabas na may pinost ata itong hindi ko alam kung vloggers o news anchor o ano ba tawag dito? O may programa sa radyo. Meron ho atang pinost na hindi ho ata nagustuhan nito ni attorney. Kaya nagagalit siya. Kasi sabi niya doon, kung narinig nyo, sabi niya doon, buntis yung asawa niya. So ano kaya ang problema? Kaso nga lang, ang ano rito, kumakalat na eh. Naririnig na ng taong bayan kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Eh sino masisira dito? Eh malamang. Malamang sa malamang dahil merong mga bad words na nangyayari at meron din mga bagay-bagay na hindi maganda pakinggan. So even na kailangan na malaman nyo, ituloy natin. Buntis yung asawa ko, nananakit ngayon. Putang ina ka. Ha? Oh. Sige. Yan. Isang oras. Anong isang oras, attorney? Putang ina mo. Putang ina mo. Isang oras. Wag, Bigay ko sa'yo. wag mo akong pagmumurahin. O, sige. Sige, okay. Ako, bababa ako ng police station para i-report yung pag ano mo. I-report mo. Oo, opo. Dahil pag pinatay kita, walang ebidensya. Oo, yan. Putang ina ka. Oo, okay yan ha. Meron ho akong ebidensya na sa'yo. Attorney Melvin Matibag, wala akong sinabing masama sa'yo against sa'yo. Oh, Sabi ko, huwag ka magmalinis, ha? anong wag magmalinis, attorney? Bakit mo pinos? Anong gusto mong palakasin? Yun na lang Oh. sabi politika, di ba? Ngayon, attorney, kung walang ang sabi doon sa balita, Minardo Guevara, iimbestigahan. Ngayon, may sinabi ba akong masama doon? Pabor nga sa iyo yan eh. Eh kung mapatunayang wala, eh di wala problema. Anong wala doon? Gago ka, may ibig ka sabihin. Yung asawa mo kayo sumasalit ng Attorney Melvin Matibag, kayo ang nagbibigay. nangyari sa anak ko, ha? At ang asawa ko na nagpupuntis kaya, bandaan mo to. Ha? Attorney, Yun na. Meron palang mga pinost. Kaya nagagalit si attorney. Hindi naman natin sa kinakampihan. Wala tayong pakialam dito. Ngayon, kumakalat kasi. Nakalat na siya. Ang hirap lang dito, may mga bagay-bagay na, yun nga, kung naapektuhan yung pamilya, ibang usapan na yun. Kung halimbawa naman, meron naman dalagang bagay na dapat i-post, ibang usapan na rin. Kaya sila na bahala dyan mag-tagisan. Ngayon, ito, problema ito. Marami ho nakakaalam. Merong mga bagay-bagay na hindi naiintindihan lang nararami. Di ba? Anong epekto nito? Naku. attorney, balita sa TV yan, bakit mo sa akin isisisi? Anong balita siya, no? Anong ibig mo sabihin? Balita yan eh. Basta ka ngayon. Ha? Bakit mo ako, pinagbabandaan mo na ako? Pinagbabandaan, sinabi, naka-record to. Napapatayin mo ko na isang bala ka lang. Naka-record ito. Wala akong sinabi sa tanak. Hindi. Naka-record ito. Papunta na ako police station ngayon. Pumunta ka. Wala akong ginagawa sa'yo. Kayo ang napakayabang. Ayun. Doon na siguro nag-init ang ulo ng attorney. Kaya siguro, yun, nagkaroon ng mga ganyang bagay.
Pero sabi nga ng nakararami, oo, kung walang panghuhugutan, wala talagang lalabas na mga ganyang bagay. Hindi natin alam kung ano issue niyan. Yun nga lang ang masaklap. Marami na ho nakarinig. Siguro dahil sa takot ng kausap ni attorney, nilabas niya na yung audio leakage na yan. 'Di ba? O ngayon ipasok natin kung ano yung pag-uusap dito sa kung sino ang pipirma sa impeachment, sigurado blacklist na sa mga susuportahan ng religious group. Maya-maya yan, papasok natin yan. Dahil talaga naman, kung kayo ho ay may pangarap pa, kayo mga kongresista kayo, kung kayo ay may pangarap pa na tumakbo at kailangan nyo pa yung karera nyo sa politika, mag-isip-isip kayo. Dahil talagang hindi ho nagbibiro. Nakiusap na rin sa inyo. Kita nyo nga ginagawa nyo kay Congressman Marcoleta. Nakita nyo kung paano nyo balos-basin dyan sa Kamara. Isang patunay na yun na talagang hindi kayo karapat-dapat na iboto dyan. Matitignan, malalaman nyo sa 2028 kung gaano kahalaga ang isang religious group. Lalo na Batangas. Sa Batangas, makinig kayo. Sa babae na ito, pakinggan nyo kung ano yung mga nalalaman niya. 'Di ba nakakaawa itong mga 'to pag wala nang makuhang boto eh. Itong mga kumakalaban kay BP Sara at nagpapahiya kay Congressman Marcoleta. Oo, ipasok natin. Eto na nga bang sinasabi ko eh. Eto na yun eh. 'Di ba? Yung mga hindi nakikinig. Eto na. Meron kasi akong A1 na information Yan. na may nagsabi sa akin. Okay? Na dahil sa kagustuhan ng INC na ang iprioridad natin or ng mga leaders natin is kapakanan ng bayan at mga taong naghihirap. 'Di ba? Against sila sa impeachment. Whether si BP Sara or si BBM ang i-impeach, ayaw nilang ma-impeach pareho. Kasi ang gusto nilang ma-focus is yung nangyayari sa ating bansa na pagbagsak ng ekonomiya, ang pagtaas ng mga bilihin, ng krudo, ng langis, ng gasolina at diesel. Tapos, ang ating mga leader walang ginagawa kundi sobrang hyper-focus more dyan sa impeachment. Ang balita ko, Yan na. dyan sa HOR at sa Senate, kung sino man ang bobotong yes for impeachment ay magiging blacklisted na. Yun ang dapat. 'Di ba? Kailangan gawin talaga ng isang religious group yan. At hindi lang isa, andyan ang KOJC. Marami ring miyembro ang KOJC. 'Di ba? Magpagtulong-tulungan yan, mga kongresista na yan. At yung mga party list na nakikita nyo yung nagyayabang-yabangan dyan sa Kamara. Oo, wag nyo hong iboboto yan kasi yan ay mga salot sa lipunan. 'Di ba? Yung mga party list na yan. Yan yung mga nangungunang manggulo. Buti na nga lang wala na diyan yung Castro, wala na diyan yung Rosas. Dahil kung nandiyan, araw-araw yan. Kasama yan nila Jabante. 'Di ba? Kasama yan nila Ridon. Kaya tama lang yung gagawin nyo, INC. Kung halimbawa, nakita nyo na positive na pumirma nga itong congressman na ito sa impeachment, i-blacklist nyo. Kahit magmakaawa pa lumapit. Pustahan tayo yung mga kongresista na yan. Lalapit at lalapit yan. At hindi lang sa Kamara, pati sa Senado. Sa Senado ang number 1. Kung sino ang pipirma, halimbawa, sa Kamara, umusad na, nakapirma ngayon, iba-blacklist nila ngayon yung mga congressman. Dito naman sa Senado, tuluyan na nilang wag iboto kahit sino pa dyan na sang-ayon. Meron nga tayong balita, parang ito si 2000 nagmamadali na eh. Kasi parang ini-eject na siya dyan sa Senate President kaya minamadali niya yung gusto niya i-forthwith yung impeachment ni BP Sara. Meron tayong nabalita na nasagap na balita niyan. Kaya pala gusto madaliin ito dahil mukhang sinasabihan na siya na wala kang ganto. Hindi mo kaya, alisin kita diyan, aray mo.
Kung sakali man na gano'n ang mangyari, hindi niya rin mapa-impeach si VP Sara, sino na naman kaya papalit? Naku, maghahanap na naman sila ng papalit sa mga kaangahan nila. Oh. Kaya gawin ang dapat gawin. Wag nang iboto para madala. At sabi pa nga dito sa video, hanggang kaapu-apuhan, hindi sila makakuha ng boto. Sa INC. Ayan na, tingnan nyo na lang. Tingnan natin. May nagsabi lang sa akin na yan daw ang mangyayari. Blacklisted. Kung yung nakaraan, di ba parang napansin nyo, kahit yung may mga bumotong iba, pinatawad pa rin, parang pinagbigyan ng eleksyon. This time, sa inyo dyan, sa House of Representatives at saka sa Senate, tingnan nyo na lang. Kasi ang balita ko, kahit sa pang-apat na salin lahi ninyo, yung apo ng apo nyo, yung anak ninyo, ay hindi na susuportahan or hindi man lang makakatungtong na sa kanilang lugar. Nice, Dahil sila ay nakikiusap pero ayaw niyong pakinggan dahil nakita nila na ang prioridad ninyo ay mamulitika kesa ang iprioridad ninyo ay ang para sa bayan. So nasa sa inyo na yan. Tingnan. Kung ganyan mangyayari, Ate Cathy, maraming iiyak na mga kongresista. Hindi lang kongresista, maraming iiyak at babaligtad na mga senador. Dahil hindi sila makakuha ng boto. Malaki ang bilang ng INC. Sabi ko nga sa inyo. Hindi ho biro. Ito yung isang napakagandang komunidad o religious group na pag sinabi ng isang tagapamahala na ito ang iboto natin, talagang susunod sila. Ganon sila kabait at kabuti. Kasi alam ng tagapamahala kung sino yung mga dorobo sa Kamara at sa Senado. Ngayon, kung ito ay gagawin at talagang malalaman ng mga dorobo na talagang buo ang loob ng isang religious group na i-blacklist sila, sa tingin ko wala na talaga. At kung sino man ang magyayabang-yabangan na hamunin na, sige, i-blacklist nyo. Tapos na ang karera mo sa politika, tandaan mo. Tandaan mo yan. Oo, dahil hindi ho nagbibiro. Pag sinabing boto natin to, iboboto natin to. Wala hong lipatan yan, isang papel yan. Diba? Ganoon. Ngayon, kung ikaw ay matigas ang ulo at talagang pipirma ka sa impeachment ni VP Sara, bukas, at mag-yes ka, abangan mo na ang kalbaryo mo sa 2028. Wala ka nang makukuhang boto. Tingnan na lang. Tingnan na lang natin kung ano mangyari. Nasa sa inyo kung you will risk it. Diba? Nasa inyo na yan. Kung gusto nyong hamunin, diba, nag-announce naman, simula January, nag-rally, hanggang nung nakaraan lang, may 3 days din silang rally, supposedly, hindi pa rin kayo nakikinig. Tama. So ayan, sabi nung aking informante na A1, na hindi mukha na talagang this time, lahat kayo na boboto ng yes dyan, wala nang tsansa. Blacklisted to the core. Kasi you don't listen to the call ng mga tao, yung mga panawagan ng mamamayang Pilipino na ibaba ang kuryente, ibaba ang bilihin, tanggalin ng tax, pagaanin ang buhay, pero kayo, busy kayo dyan lahat kung paano pabagsakin si VP Sara. Tama. Ayaw niyong makinig, so ngayon, sila, nakita siguro ng INC na ang prioridad ninyo is mamulitika, hindi ang para sa bayan, at para sa sambayan ng Pilipino, so you don't deserve their support. Yun lang naman yung akin, yun ang analyze ko na feeling ko, nakita nila yon. Kasi ang tagal na nilang pinagbibigyan kayo dyan So yan nasa sa inyo na yan. Tingnan ninyo, napaka-consistent ng INC. Nakikiusap sila, never silang nakisali sa politika. Kayong mga politician ang lumalapit sa kanila. So ngayon, kayo dyan, hindi nakikinig. Good luck, blacklisted kayo simula sa kaapo-apuhan nyo sa anak ng apo nyo. So, lifetime na yan. Kung akala nyo, huwag kayo masyadong confident na patatawarin kayo, hindi po. Wala nang ganon. So, good luck sa inyo sa boboto ng yes impeachment. Tandaan ninyo, kayo ang lumalapit sa kanila. Hindi sila lumalapit sa inyo. Tama. Minsan lang silang humiling. Yung hiniling pa nila is kapayapaan
at iprioridad ang kapakanan ng bayan at ng sambayan ng Pilipino pero hindi ho kayo nakinig. Yan ang aking basa. So again, good luck sa inyo sa mga boboto ng yes sa impeachment. God bless. Magdasal na lang po Aray ko. kayo. Bye. Yari ito mga kongresista na ito. Hindi lang kongresista. Sabihin natin, nagyabang-yabangan ka at sinuway mo yung babala sa'yo. Masusubukan mo kung ano yung sinabi rito sa video na ito. Hindi ho nagbibiro yan. 'Di ba? Tinototoo nila ang mga bagay-bagay na dapat at nararapat. 'Di ba? Sinabi nila, sige, ayaw nyo tumigil sa impeachment. Pupunta kami, lalabas kami. Kita nyo, totoo, lumabas. For the second time, lumabas ulit yung INC. At ito, yung calling doon sa mga unggoy at mga dorobo na kongresista at mga senador. Ito, call out na ito sa inyo. Kung sino ang papabor at mag-yes dyan sa impeachment, sigurado blacklist na. Hindi kayo, hindi sila. Hindi sila ang lumalapit sa inyo, kayo ang lumalapit pag panahon ng eleksyon. Tama? Yan ang ginagawa ng mga politikang ganyan eh. Yan ang mga politician na ganyan. Lumalapit sila mismo. Tagapamahala sa mga lokal para lang makakuha ng boto. Malaking bagay kasi sa kanila ang Iglesia ni Cristo. Kasi solid. Talagang buo. Ay ngayon, may babala. Huwag matigas ang ulo. Pag naging matigas ang ulo nyo, sigurado kayo tastas ang boto nyo. Binubuo na ho pala ngayon ang kaso patungkol dito kay Trilling. Si Attorney Neil, nagsalita na ho doon sa interview niya sa Billionaire Channel na ganito ho ang mangyayari. Nako ka. Ito na ang katapusan mo ngayon sa pagiging paaso-aso mo dyan. Trilling, makinig ka dito hindi pala ito. Dito. Nagkaso ng perjury case si Attorney Mans, criminal case against BSP, AMLC, etc. for congressmen for the disclosure. Ang question ko, because you're the lawyer, VP Sara, and you filed a perjury case against Madriaga, tinatanong to ng mga pinklawan hindi ba kayo magkakaso ng perjury case against Trillanes? Well, meron na kaming recommendations kay VP Sara. And ito, To do so. Ito, sabihin ko lang sa inyo na actually, si PRRD pa lang, gusto nang kasuhan tong si Senator Trillanes. Noon pa. And ako yung nautusan na buuin tong kasong to. It's just that Matagal na pala yan. bago kami mag-file last year, dinala siya sa Hague. So hindi natuloy. So, and of course, yung to bring him home was the priority. So, pinatulog Na-set aside. na namin yun. Set Pero aside ngayon na ginamit niya na naman yung same... Under oath. Same evidence. It's the same. So meron kaming case build-up ngayon. Yun. That's exciting. Exciting part na to. Laban dito kay... Kung dati, nakakalusot ka kasi nga, siyempre, ayaw eh. Tama na yan. Nanggugulo lang yan. Hindi pinapatulan ng mga Duterte. Ito, napadala na si Tatay Digong at matigas ang mukha talaga. Walang katigil-tigil mula 2016. Up to now, itong si Au ay talagang ayaw talagang tumigil sa kanyang mga kaka-ilusyon, Diba? Ay, ang dami niyang binintang. Ang dami niyang mga sinabi sa mga Duterte. Merong, mo padala kay Hanelet, padala kay Kitty, padala kay Pulong, padala kay Baste, kay BP Sara, kay Tatay Digong. Kita nyo namang katangahan yun. Lahat na pinadalahan ni Sammy. Oo. Lahat daw pinadalhan. Pare-parehas ng date, pare-parehas ng Marimar naman. Pag gagawa kayo ng mga kasinungalingan, huwag yung nagkakaroon ng pareha at pare-parehas din ng amount. Diba? Balikan nyo yung affidavit. Pag na-download nyo, tignan nyo, anak ng tipaklong, October 2011, ganito yung amount. Tapos August 2025 ba yun? Parehas ng amount. Makita. Magdi-deliver ka ng pera, magsasend ka ng pera, mayroong pambutal. Diba? May sense pa. Kung ako magdi-deliver ng pera, hindi na ako maglalagay ng sense. Tignan nyo, kaunggo yan, diba? Doon pa lang hindi mo na paniniwalaan eh. Halimbawa ikaw, sige, padala ka ng pera sa akin. Magdadala ka ng coins para o cents.
Anak ka na. Utak lang gagamitin. Utak. O, tuloy. Oh, pero I mean, yung, Bloodbath yan. yung grave misconduct was among the probable cause na na-raise doon sa, sa botohan. How do you think can this be defended? How can you defend VP Sara on this? Itong grave threats ba? No, yung, Yes. Grave Yeah, threats. grave Oo. misconduct based on the grave threats. Yeah. Oo. Para sa akin, kasi kung siseryosohin nila yung alleged threat ni VP Sara, dapat seryosohin din nila yung alleged threat naman kay VP Sara. Kasi yun yung konteksto nun eh. Parang sabi, may threat sa buhay niya, kaya niya sinabi yun. So, whether, yun ang context, kaya ata sinasabi ni Attorney Paul Lim, which is the counsel of VP Sara for Yes. that specific Case. grave threats case, is spliced, di ba? May sinabi siyang curated. ganon. Kasi, hindi ata pinakita yung buong konteksto. Oh, yung tanong But and sagot. ang tanong and sagot. natatandaan ko is, so, siyempre may legal debate. Ang natatandaan ko lang is si Chief Legal Counsel ni BBM mismo, bago siya namatay, ang position niya, walang crime committed si VP Sara. To be because fair, of conditional threat. Mami Chu, to be fair naman kay VP Sara, no? May condition nga yung sinabi niya. Sabi niya, kung papatayin ako, meron na akong kinausap. Yun ang context talaga. Yes, yes. Okay. But of course, kailangan ko din ipasok syempre. Sabi ni Congresswoman Laila de Lima, pinak-check natin. At saka na-research ko naman na yan noon eh. Ang sabi ng Supreme Court, a grave threat may or may not be accompanied by a condition. So, even assuming may Ay, gusto condition... kong linawin yan mamaya. Yeah. Go, attorney. Sinight niya ni Attorney De Lima, ni Laila De Lima, ni Kong Laila De Lima. And ano yan, multiple Supreme Court cases yan. May or may not be accompanied by a condition, grave threat pa din yan. So, kunwari sa facts man yan, even assuming na may condition talaga, it doesn't make it less of a grave threat. So, ang tanong na lang, impeachable ba yung grave threat? If ever, yun yung dating sa akin. Please allow me to clarify. Yan, maganda yan. Ang grave threat po is meron kang tinithreaten using a wrong constituting a crime, di ba? Yung condition, kunyari may condition kang sinabi na mag-ano ka, bayaran mo ko ng pera. Yun yung condition imposed on another person. Yung condition dito ibang-iba. Ang sinasabi niya, kung papatayin ako, papatayin kita. Ibang-iba po yung Tama. condition na yon. So yung sinasabi mong Supreme Court decision is the wrong kind of condition. And Hindi, yung mga nakakaintindi doon, Attorney Jimmy Bondo, yun yung mahihina mag-isip. Yun yung mahihina ang kokote. Kahit mali at alam na nila kung ano yung condition, pinipilit pa rin nila kung ano yung gusto nila. Kaya kung sinasabi na fact check ni Dilimaw, kita nyo naman, sino ba yan? Di ba na-oblo yan? Ibig sabihin, kahit mali, gagawin tama. Yun ang hindi maganda. Kagaya nito, dito sa balita na ito, kinwestiyon ni Anta Clara itong pag-alis ni BP Sara ng bansa. Bakit kine-question ba ni BP Sara ang paglamierda ng amo nyo? Na bigla-biglang nawawala. Hindi mo na malaya, nasa Hong Kong na pala. Nasa New York na pala. Diba? Walang ganun. Itong ginagawa ng pangalawang Pangulo ay trabaho ito. Tsaka wala kang pakialam. Oo. Pakialaman mo yung buhay mo. Hindi, ito lang napapag-usapan lang. Kasi, ang taong ito, nagtataka tayo, double job. Diba? Okay, magalit taga-palasyo kayo. Kami kung kayo ay binibira nyo ang pangalawang Pangulo, hindi ko naman kayo minumura, siguro, kaya ko rin naman kayong tanungin. Diba? Bakit mo ginagawa sa pangalawang Pangulo ang pagbabatikos, andyan ka nagtatrabaho sa palasyo. Anong tingin sa'yo ng taong bayan? Bukod doon, may trabaho ka na, may nagdo-double job ka pa. Tatanong lang ho. Baka magalit kayo kasi kilala ko kayo. Pumapatol kayo sa mga bababang uri ng tao. Ipasok natin to kasi ito nakakatawa. Kini-question niya yung mga trabaho ng BP Presidente pero hindi niya kini-question kung ano yung ginagawa niya sa BP Presidente.
Watcha lang. Ganyan tinawag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang panibagong foreign trip ni VP Sara. Sa text message sa Billionaire News Channel, kumpirmadong pinayagan ng Malacanang ang bise na bumiyahe mula ngayong araw. Itatago raw kaya ni Vice President Sara Duterte ang pagtuloy niya sa kanyang foreign trips? Ito ang tanong ni Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang personal vlog. Tama ba na magbiyahe ka? Tama ba na habang nagtitipid ang gobyerno, diba? Maiwasan sanang gumastos. Kung personal trip lang, biyahe lang, nakwatsa lang, bakasyon lang, tapos syempre dala mo ang ibang mga staff mo at security mo. Sa isang panayam kasi ni Attorney Michael Powa kahapon, Mayo 1, kukumpirmahin pa raw ng isa sa defense attorneys ng bise kung tutuloy nga si Duterte abroad. Reference ni Castro ang isang Politico report dated April 28 na nag-ulat na tutuloy si VP Sara mula ngayong araw, May 2 hanggang May 15 sa pareho pa rin na itinerary, the Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Tinanong natin ang kampo ni VP Sara. Ito, ganito lang yan. Yan yung mga bansa na pwedeng, kung sakasakali na matapos ang problema ni Tatay Digong, yan yung mga bansa na pwedeng pumunta si Tatay Digong. Hindi ho to personal trip, ate. Ito ho ay trabaho. At yung mga nandyan sa Belgium at Korea, inaantay si BP Sara. Ganun dapat. Hindi yung pagkatapos ng eleksyon, iniitsapwera nyo na ang taong bayan. Yan ho, BP Sara ay pinupuntahan yung mga bansa na alam niya nakatulong sa kanya. Hindi pwede yung tapos na kagad yung commitment. Hindi pwedeng ganun. Huwag niyo ko questionin. Kasi hindi ho kayo kinwestiyon ni BP Sara at hindi kinwestiyon ni BP Sara ang amo nyo pag siya ay nagtatravel. Pangit yung ganun. Ha? Iwasan nyo. Alam niyo yung lumalabas sa inyo? Ha? Ay hindi maganda. Meron kayong sinisilip. O, trabaho na lang kayo. Huwag kayo masyadong pasilip-silip. O, shoutout segment tayo. Tapusin na natin ang kwento dito kasi sinilip si BP Sara eh. O, ito mula kay, Jean Jerry Loresimo, watching from Vancouver, Nerissa Olita, nanonood sa mula Kuwait araw-araw. At hiling ko lang sa inyo, pag napanood nyo, comment po kayo at mag-share nyo yung video natin para naman makaabot ito doon sa mga kababayan natin na hindi na nararating yung ating channel. Mula kay Johanna Miranda. Yan, shoutout po sa inyo. Felipe Serele. Yan, shoutout po sa inyo. At Tito Ding. Yan, sa California siya nanonood. Shoutout po. Colin Amber. Yan, shoutout po sa inyo. Beth Lumboy. Shoutout po. Kay Ma'am Damanusan. Shoutout po sa inyo. Marciana de la Cruz. Shoutout po. Briones Hodes. Shoutout po sa inyo. Angie Ginere. Shoutout po sa inyo. Elmatio Teriote, shoutout po sa inyo. Lerma Jacinto, shoutout po. Chen Abinil, shoutout po sa inyo. Yolanda Vinancio, shoutout po. Ray Cayetano, shoutout po sa inyo. Jesus, shoutout po sa inyo. Joseph Balbarino, shoutout po sa inyo. Ruel Tero, shoutout po. Aida Mizunuga, shoutout po sa inyo. Senaida Quinto, shoutout po. Ferdinand Monte, shoutout po. Mayra David, shoutout po sa inyo. Karen Panganiban, yan si Ma'am Karen, shoutout po sa inyo Ma'am Karen sa Hong Kong. Hong Kong ba? Oo. Hong Kong ba si Ma'am? Hindi ko na matandaan eh. Rosita Nuwas, shoutout po. Rodel Fragiliana, shoutout po sa inyo. George Lapu, shoutout po. Juliega, shoutout po. Reynante Mendoza, Maria Hamil, shoutout po sa inyo. Jerry Sniperos, Jerry Nesperos, shoutout po. Leon Palacio, shoutout po. Tarcelo Mondido, shoutout po. Flower Garden, shoutout po sa inyo. Ayan. Rosel Marte, shoutout po. Ako Budoy, shoutout po sa inyo. Nancy Perez, shoutout po. Radicool, shoutout po sa inyo. Yan, kung hindi kayo na shoutout, damihan nyo po yung comment
para ma-shoutout ko kayo. Hanggang sa muli ang ating paglalambing. Paki-like and share. Bye-bye.